nakatikim na rin ako mag-commit suicide ng 3 times. Nakatikim na rin ako ng 21 different illnesses. Last Tuesday kasi ako yung isa sa mga speaker natin dito sa testimonial events, yung testimonial event. So, medyo nasanay na rin ako kasi bakit? Sa experience ko sa buhay kasi dahil pobre kami, mahirap kami, kailangan kong mag-strive para mabago ko yung pag-iisip ko. 7-year-old, marunong akong magsama sa pag-araro ng tatay. So as a farmer, marunong po ako mag-ani ng palay, marunong po ako mag-harvest ng mais. Lahat ng kahirapan ng mga farmers sa bundok, alam ko po gagawin. Dati po, pag nag-harvest ako ng mais at palay, yung mga jacket lang naman normal yung ginagamit ko. Ngayon, pag nag-harvest ako ng palay, ito yung ginagamit ko. Nag-harvest ng palay, di ba? Kakaiba na. Di ba? So, parang hindi nakapaniwala, no? Mag-harvest ako ng palay, pero you can try. Pwede mo akong subukan. Na pwede pa ako yan. Okay, then, dahil mahirap yung buhay, kailangan kong mag-separate sa parents ko sa yung grade 5 na ako para lang makapag-aral. So, naglalakad ako ng 15 kilometers every day para makapag-aral na high school. Pagdating ko sa bahay, mag-aalim ako ng palay dahil gabi, wala akong pang-allowance para makapag-aral ko next week. So lahat ng sacrifices, struggle sa life, ito rin tinatanim ko sa sarili ko. Lahat ng to is temporary. Every day, minumotivate ko yung sarili ko kahit gaano kahirap yung sarili na pinagdadaanan ko sa buhay ko. I have my self-motivation. Alam niyo po, the moment na meron kang self-motivation sa sarili mo, kahit ano pang gagawin mo, kaya mo yan. Yes. Tama? Yes. Last, syempre, number 1 factor is prayer. Yes. Pangalawa lang yung motivation sa sarili ko kasi bakit? Wala akong magagawa sa buhay ko. Kung wala yung Panginoon ko. That time, kung nag-aaral ako ng high school, so varsity player ako, palaro player ako, runner po ako, baseball player ako, palaro player, tapos adjutant din ako. So meaning, may isa ako sa asset ng school. And then nag-aaral ako ng high school, ng college, sa kasamang para, gusto ko sanang mag-doktor, gusto ko rin mag-pare, pero walang pera sa akin. So parang hindi sana ako mapag-asawa dahil pare. Gusto ko rin sana mag-doktor, kaya lang gusto ko sana yung bumigay ni doktor. Kasi bakit? Libre. Tama ba, Pastor? Pastor, tama ba? Pag bumigay niyang doktor, libre kami mga lalaki kung doktor ako. Imagine ko yun, ano kayo yung tsura nila? Wala na kayo imagine ko. Mura yung anak ko dito kaya medyo seryoso yun. And the father of Miss Shane Caro. Ay, dyan yung ano. Medyo mabihim ako ng konti nito. Okay. So, way back 1990, pumunta na ako ng Manila kasi nga, nagpakipagsapalaran ako sa Manila. Pobre. Gusto kong ma-change naman yung life namin. Gusto kong makatulong sa parents ko dahil bago yung tatay. Pero mo, bago yung tatay, 10 kami magkapatid. So, big family. Hindi kaya suportahan yung pag-aaral. Pagdating ko ng Manila, kala ko papag-aaralin ako ng tito ko. So pag lumalabas siya, papasok sa LBC, lalabas ako, mag-apply ako ng trabaho, hindi niya alam. Pagbalik niya, alam niya natutulog ako sa bahay, pero nag-apply na pala ako sa trabaho. So nahanap siya. In short, natanggap ako sa Manila 4 days as machine operator, yung paggawa ng malupit dyan. So hindi ako sanay magtrabaho sa panggabi dahil tubong probensya eh. Yung nagkakarga ka ng abaka dun sa machine na yung tusok-tusok na gano'n, pag naiidlip ka, tutusokin at karayon yung kamay mo, magigising ka, inaakto ka dahil kasanay sa panggabi na trabaho. Alam niyo po yung word na graveyard? Yes. Alam niyo po yung graveyard na word? Kalahating paa niyo, kalahating buhay niyo, nasa ukay, nasa libingan, kalahati, pwede pa magkasakit. Mamaya, mapunta tayo na dyan. Okay lang? Para may learning kayo makukuha sa akin.
And then, after nung machine operator, 6 months, wala akong matutuloy sa bahay. Nag-iwalay na ako sa tito ko. Dahil kinukuha yung sweldo ko, panggasto sa lakad niya, mga bills, wala akong maipon. Kung may maipon, mapadala ko sa parents ko kalahati. Laging lunita doon. Lunita boy po ako dati. Baka may nakakita sa akin doon dati. May tumbukaran ito dati. Okay, ang maganda lang, nung sa lunita ako, hindi ako naging cool boy. Kasi usually, kapit sa patalim, meron ka talagang ganun mangyayari sa luneta. Diba? So, God is good. Dahil hindi ako nakakilala ng mga ganun na pwede kang samantalahan. Masakit kasi yun pag samantalahan. Diba? Ay nakilala akong waiter sa Department of Justice. Nag-waiter naman ako sa Department of Justice. That time, si DOJ Secretary, si Dr. Drilon ang Secretary. So, yung labandera niya, is tita ko pala. Tapos, nag-rent ako ng bahay, ng room sa Malibay Pasay. Nagbabiyahe ako ng Pedro Hill para magtrabaho sa DOJ. Sabi ng tito ko, sabi niyo, yung labandera ni boss mo is tante mo. Sabi niya, nangangailangan sila ngayon ng hardinero, mag-alaga ng orchids. So, ang bahay sa Dodolon is 107 Gili District sa Pinil San Juan. Andun sa elliptical road yung orchids nung white na nauna sa Violeta. Ako nag-aalaga mo. So, namit ko naman yung gwardiya na yung kapabata ko sa Mindanao, ang Barangay Captain. Sabi niya, magkano sweldo mo dyan? Sabi ko, 650. Maganda, libre lahat. Libre bahay, libre pagkain, libre lahat. Yung waiter ako, 850, akin lahat. So, walang natitira sa sweldo. Sabi niya, gwardiya ka na lang. Sabi ko, sige. Habang nagsisweldo ko, 650, iniipon ko siya yung kalahati pinapadala ko sa parents ko sa Mindanao. Pinapapalitan ko ng palay para kumita naman yung kalahati kung makatulong sa mga kapatid ko nag-aaral. And then, nung nakaipon ako, nakakuha ako ng uniform sa pag-guardia, nagpa-recommend na ako sa asawa ni Senador River para makapply ng guardia. First, reliever, hanggang sa na-assign ako sa Unilab. Sa Unilab, 3 years kami sa Unilab. No? So, yung product natin, very amazing kasi bakit? Yung paano ginagawa yung 6 technology, ang Unilab, nung nandun kami, hindi ganun ang process. Diba? Kasi powder na siya, i-mix siya yung mga ingredients, tapos i-repack na, sabay deliver sa mga pharmaceutical, sa mga pharmacy. So kami, tumagal ako ng, nakaipon ako sa Unilab, and then, naging behero ko ng saging at saka niyog sa Mindoro. 1991, bumahan naman ako sa Mindoro, nalugay yung negosyo ko, balik ulit ako guardia, na-assign ako sa insular bank. Guardia ko sa gabi, ay hindi sa kora ng kotse. So sabi ko, nananaginip na ako na nagdadrive ako ng sasakyan, tapos nakaakyat ako ng mga tataas na building. Yun pala yung pangarap na yun, yung gusto pa rin ng Diyos sa'yo na maabot mo. Ilalagay ka niya doon sa tamang paglalagyan sa'yo. Tama? So ang nangyari, balik ko ng guardia, nasa ako sa bangko, guardia ako sa gabi, hindi ako sa araw ng kotse. Nagugulat ngayon yung lahat ng empleyado ng bangko. Ano ginagawa ng guardia natin? Bakit pag sa gabi, guardia, pag sa araw nakakubata? Kasi pag palabas na ako, alas 7, nag-abang ako, nagre-record ako sa harap. One time, tinanong ko ng Vice President, Jude, anong ginagawa mo? Part-time? Anong nag-aaral ka? Sabi ko, Sir, nagsa-sideline po ako hindi nasa kotse. Kasi gusto ko po mabago naman yung buhay ko. Meron akong nakita matanda na 60 years old, kumikita ng 60,000 a month. Sabi ko, pag nagbihis ako magkilos dito, mas gwapo ako naman higit sa kanya. Diba? Wala pa akong portier nun, ha? Diba? Tsaka mas maliksi ako dito. So sabi ko, gawin kong mentor. Hanggang sa, after 1 year, 1994-95, actually, iniwan ko rin ako security guard. Nag-full-time ako, nagkaroon ako ng sariling office sa Makati. Diba? From security guard, lahat ng pinagdaanan ko, yun yung sinasabi ko, self-motivation. Sinasabi ko, hindi habang buhay, ganito yung buhay ko. Yes. Magbabago at magbabago ang buhay ko, hindi laging ganito. Diba? So yung motivation na yan, kakampi ko yung universe at saka prayer. Diba? So meaning, ililid niya kung saan niya ko ilalagay ng tama. Hindi basta-basta pag may negosyo ka sa Makati yung opisina mo, tama? Yes. Meaning, big time ka negosyante. Yes. Hanggang sa na-develop yung market ng sasakyan, alam niyo po,
ang ating motto sa company ko is after sales is our main concern. Hanggang sa develop ko yung market na yun for 22 years, nagkaroon ako ng 6 na brand sa Mindanao. Diba? Hindi naging dahilan sa akin yung hindi ko ako nakapagtapos ng college. Ang ginawa ko is diskarte lang, pakikisama, trabahong tama, gawin yung tama, the same sa right way. Okay? Hanggang sa dumami yung property sa Mindanao, nagkaroon ko ng maraming yumaman ako. Dalawang pondo. Sinigreto ko sa mga pamilya ko yun. Sinigreto ko time welcome. Sila naman yung mag-aani nito. Kaya lang, kabaliktaran, ako yung nasikreto. Ako yung sorpresa. Kasi bakit? Meron ako dalang Montero, iuwi ko na sana sa Manila. Meron akong dalang patrol, sabi ko, 1 taon na lang, pwede ako Manila. Tapos, meron akong dalawang punto, ang insurance ko, 10 million. Tapos, ang aking pick-up, meron, ang aking mahayis, ang daming pangalan. Kasi mga kapatid na Muslim sa Mindanao, hindi talaga ma-approvean sa bangko. Ang papel ko, troubleshooter ako ng mga kliyente sa bangko na hindi ma-approvean. So, kung ikaw ay nagka-card plan, wala ka talagang way para magpapa-approve. Ako yung pinupuntahan ng mga tao sa Mindanao. Pero more than 1,000, sa Mindanao na lang more than 500 brand new cars ang naparlis ko sa Mindanao, galing dito sa Manila. Nilalang trip namin yun. So meaning, nag-iipon, nag-accumulate yung problems everyday. Kasi bakit? Ang mga kapatid na Muslim, kung ng dokumento, kung hindi nakabayad sa bangko, sino tatawagan din nakapangalan sa akin, ako yung natawagan. Nabangga, ako yung natawagan. Hindi na-insured, ako yung natawagan. Nagka-problema lahat, ako yung natawagan. Yung 3 cellphone ko, lahat ako tinatawagan. Grabe yung stress. Ganun pala. Kung marami ka palang pera, marami ka palang ginagawa na ganun magpapayaman, the worstest person in the whole world is yung nag-iipon ka ng karamdaman. Opo. Diba? Instead nag-degenerate ka ng income, nag-degenerate ka ng mga sakit. Okay? So magkaiba. Yumayaman ka, pero nag-degenerate yung sakit plus yung utang. Alam ko, yung 300,000 dati, gastos ko lang yan sa 6 na brands ko. Wala pa akong kita dyan. Hindi ganyan ako palakas kumita dati. Before railway. Pero ito po yung malupit. Sa sobrang pagpapayaman, nakalimutan ko yung gano'n ko. Hanggang sa sumaba yung wife ko na na-diagnose siya na brain tumor stage 4. 1 month na lang yung taning. So meaning, kung sasabihin ko rin sa anak ko, yung sakit ko, na dahil na rin ako sa Mindanao, stroke po ako ng 3 times. Meron po akong angina pectoris, meron po akong almoranas, diabetes, bukol sa baga, bukol sa kidney, migraine, myalgia, yun yung aneurysm. Meron akong dislocated the ribs, meron akong taas yung sugar, 16.27 yung sugar ko, meron akong taas na uric, taas na cholesterol, name it! Ano habit? Ako magkikwento sa sakit mo, ikwento mo na sakit mo, ako magkikwento kung naramdaman ko. Diba? Sabi ko, wala na. Wala na akong pag-asa eh. Kasi bakit? Yung pinakamalupit na sakit doon yung angina pectoris. Yung chest pain. Kasi anytime, pag ina-attack ka ng lumamig na yung kamay mo, yung daliri mo, at lumamig yung daliri ng paa mo, yun na yun, nag-umpisa na yung atake. So pagka sa gabi, abutin ako ng gabi na 12 o'clock, hindi na ako matutulog niyan. Kasi bakit? Ang survey kasi ng WHO, namamatay yung mga tao sa cardiac arrest between 2 to 5 in the morning. So hindi na ako matutulog yan. Matutulog na ako after ng 5. Diba? Alam mo ba yung sakit? Malapit yung sakit natin. Ito yung sakit. Sa sakit nyo. May sakit kayo. Ang sakit, parang karera yan eh. It's either uunahan mo siya, uunahan ka niya. Tingnan niyo po ha. During the time na nagkasakit ako, gusto ko siyang unahan. Nag-commit ako ng suicide. Kasi bakit? Wala na, hopeless na ako. Wife ko, mamamatay. Ako, wala na rin kwenta. Kasi bakit? May bukol ako sa baga, may gastron ako, tapos may aneurysm ako, meron pa akong angina pectoris. Lahat,
Pag matutulog ako sa tulugan, nakaupo na lang ako eh. Hindi pa ako matulog ng nakaganito kasi bababa yung gallstone dito. Yung gallstone ko, 48 stones. Alam niyo po, kung makita yung picture ng gallstone ko, kung gemstone yun, mayaman ako kasi lalaki. Pero dahil God is good, yung sakit na yun, ngayon nagiging kwento na ng buhay. Yung lahat ng sakit ko na yun, for 22 years ko na hanap buhay, nakaani ako ng gusto kong anihin. Dahil ang mas malapit yung inani ko. Nung first na commit suicide ko is, siyempre, andito yung mga gagalang-galang ng mga pastors natin. Palakpakan po natin sila. Kung hindi guided ng Holy Spirit yung that night na nag-commit ng suicide, patay na ako 2017. Kasi bakit? Wala akong kasama sa bahay. Ako na mag-isa. Ang dami kong baril kasi bakit? Yung mga clienting daw, walang down payment sa bangko, mga clienting Muslim, baril yung dinadawn payment sa akin. Bigyan mo, Jun, bigyan mo ako ng Hilux nito. Jun, bigyan mo ako. So, ang dami kong baril. Yung gabing yun, one time, yung first pag-commit ng suicide, Biblia at saka 45. Between baril at saka Biblia. Pero bago ko mag-commit, nag-pray muna ako. Habang umiiyak ako, nag-pray ako na. Grabe yung Holy Spirit, no? Ang kapal ng Biblia na yan. Ang kapal ng Biblia. Pero nung nahawakan ko yung Biblia, pag-open ko ng Bible, Psalm 118 verse 18. Memorize yun ng mga pastor natin. No? Kung basta nung pinarusahan niya ako ng paulit-ulit, tinestigo, pero hindi niya ako ilalagay sa kamatayan. Sabi ko, ang dami ko ng kasalanan sa iyo, Lord. Tinestigo mo ko para matuto ako. Nagpayaman ako, minsan nakalimutan kita. Diba? Alam niyo po, pag nakalimutan niyo yung Diyos, lahat ng bagay na ginagawa niyo sa buhay, wala natin. Wala natin. Lahat pinto lang yan. No? So, okay. Patuloy po ako. Okay lang? Okay lang ba makinig kayo mga another 2 hours ba? Okay, magandang kwento to. Okay, kasi bakit? Para ito yung story ng buhay ko, yung mga bago ngayon dito, magiging isa sa magiging inspiration nyo. Yung tao nakaharap sa harap namin kanina, 21 different illnesses na kamag-anak ni Pacquiao. Bakit pinakain yung sakit? Pacquiao. Pinakyaw ko yung sakit. Kamag-anak ko si Pacquiao kasi bakit? Pinakyaw ko yung 21 na sakit. Diba? Pero ang good thing, yung lahat na yun ng sakit, yun pala yung magiging puhunan ko sa railway para magiging timilit pa ako. Okay? So ito yung motivation ko everyday sa sarili ko. Kahit saan ako mapunta, kahit saan ako na speakership, kahit saan ako... alam niyo pa, hindi ko ako magaling as a speaker. Pero dahil minomotivate yung sarili ko, kaya ko panindigan kung ano. Kung kaya nila, kaya ko rin. Yes. Diba? Nakapagpatakbo ko ng 22 years sa company ko na wala akong boss, kundi ako ang boss. Wala akong natapos, pero marami akong natapos. Diba? Diba? Troubleshooter ako sa mga problema. So meaning, itong railway na to, troubleshooter, actually sa totoo lang, almost 3 years akong naglaylo sa railway mula nung pandemic. Pero tonight, I would like to introduce my team from Team Taguig at saka Team Las Piñas. Pwede na kayo lahat yung team na to para ma-replace na yung team natin. Okay? Ano please? Lahat ng mga team natin, Team Taguig at saka Team Las Piñas. Thank you very much, team, for the leadership of my daughter, Miss, no other than my beautiful daughter, Miss and of course, our Team Diamond Master, Diamond Master, Miss Marisa, our first speaker. Ang maganda na story ni Marisa, no, na pagbalik ko dito, wala pang 2 months, pagbalik ko dito, pinupok ko siya. So meaning, the moment na tutukan mo na yung leader, tutukan mo na yung gustong magtrabaho, yun na yun. Yes, yun. true. Diba? Kung baga sa dahil farmer ako, alam ko pa paano gagawin yung team ko ngayon. Kasi bakit? Ina-adjust ko yung sarili ko as a farmer. As a farmer kasi ito mangyayari sa team mo. Kinakailangan, pag magtatanim ka ng itatanim mo,
maghahanap ka ng magandang punla. Tama? Ito yung parang learning po natin ito ha. Learning po natin.